Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Medyo late na siya nagising kinabukasan dahil malalim ang naging tulog niya kagabi. Nagbabawi ng lakas ang katawan niya sa tinamumba niyang sugat at bugbog. Pasado 8:00 na siyang nagising. Tahimik na ang paligid. Pumasok na marahil ang kambal sa school. Nakasalubong niya si Leo bagong ligo ito. Biglang napakunot ang kanyang noo nang makita ang lalaki. "Where's the kids?" Nagtataka niyang tanong. Kung nasa school na ang mga anak niya, sino ang kasama ng mga ito? Sina Papa Elba at ang Mami Anita. Nasa school na sila, sweetie. Hindi ka na namin ginising dahil napakahimbing ng tulog mo. The kids just kiss you goodbye. Why? Susunduin na ba natin sila? Maang nitong tanong sa kanya. Okay, Aniya. Marahil nga ay ang mga matatanda ang sumama sa mga anak niya. May mga bantay naman ang mga ito na lihim na nakapaligid sa malayo. I'm sure gutom ka na. Nagluto ako ng native chicken soup. Kahapon pa ako kinukulit ng mga bata. Maglalagay na ako sa plato para sa iyo, ha? Ngumiti naman siya sa asawa. Ngayon ito na ang naninilbihan sa kanya. Thanks, Leo. Maliligo na muna ako. Aniya. Gusto niya maligo sa hot shower. Pakiramdam niya ay ang dungas na niya. Hinalimusan lamang naman siya kagabi ni Leo. Sige. Paiinitin ko muna ang sabaw para pagkatapos mo maligo, makakakain ka na. Pumasok naman siya ulit sa kwarto niya upang maligo sa bathroom. Hindi rin naman talaga nawawala sa isip niya si Hope. Para na silang magkapatid nito. Ilang dekada na silang magkasama at hindi niya inaasahan na pangyayaring ito ay magiging magkalaban sila. Nakapagbihis na siya nang pumasok si Leo sa loob ng kwarto. Mainit na ang soup. Kumain ka na, sweetie. Anito. Lalabas na sana siya sa kwarto na biglang tumunog ang sipin niya. Wait, Leo. Tumatawag si Kathy. Wika na ba niya kay Leo? Natigilan naman si Leo na marinig ang pangalan ni Kathy. Hey, Kathy. Ano, nakaalis na ba kayo? Tanong niya sa kaibigan. Sinadya niyang gawing loudspeaker ang sipin niya para marinig iyon ni Leo. Yeah, nandito na kami sa airport. Hinihintay ko lang talaga si Tiger. Naglalabada pa siguro ang ugok na yon. Mag-iingat kayo, ha. Tutulungan kayo ni Sarah. Just after her appointment with her brother. Babalik siya dyan. Uwi ka naman ito. Nakita niya si Leo na napaupo sa kama at naisang bunot ang sariling buhok. Leo, what's wrong? May problema ka ba? Nagtataka niyang tanong sa lalaki. Dinig niya ang boses ni Kathy sa kabilang linya na tila alalang-alala rin sa sandaling iyon. Isabel, makinig ka. Kaninang umaga habang natutulog ka, bumalik si Kathy. She offered me to drive the kids to school. Ang sabi pa nga niya, bantayan na lang raw muna kita at siya na muna ang bahala sa mga bata. Come on, ask her. Sambit ni Leo sa kanya. What? Paano ako pupunta dyan? Ikagabi pa nga kami nakauwi ni Sarah. My God, Isabel, I think that's Hope na nagpanggap lang na ako. Sambit ni Kathy sa kabilang linya. Hindi pa man niya ibinababa ang tawag kaya dinig pa nito ang pag-uusap nila na naka-loudspeaker rin ito. Call to Teacher Leo. Utos naman niya kay Leo. Datatarantang kunin ni Leo ang sipin nito. Hello, Mr. Del Carmen. Masama po ba ang pakiramdam ng kambal? Gayon lang kasi sila umabsent eh. Wika naman ang guro ng kambal sa kabilang linya. Tinawagan niya ang leader ng mga tauhan na pinadala ni Kathy. Arjo, hindi ba kayo sumunod kay Kathy kaninang umaga? Tanong niya rito. Hindi po, ma'am. Ang sabi po ni boss, siya na lang raw ang maghahatid sa mga bata at mag-focus na lang raw muna kami rito sa mansyon. Sambit naman ito. Of course, she told that to them para walang sino man ang makakapigil sa mga plano nito. Napakuyom naman ang kamao niya. Magbabayad ka, Hope. Kilala mo ako, Hope. Sambit niya sa kanyang sarili. Arjo, maghanda ka. Baka may pupuntahan tayo.
Utos niya sa mga ito. Narinig niya naman ang positibong sagot ni Arjo sa kabilang linya. Uuwi na muna ako sa kubo. Kukunin ko ang baril na bigay sa akin ni Kathy. Anito naman sa kanya. Akmang aalis na sana sila yung ngunit pinigilan niya ito. Wait, you don't have to get it. I'll give you one. Pinindot niya ang isang secret door sa kanyang kwarto at nang bubungkas iyon ay lumantad ang iba't ibang klaseng mga baril. May malaki at may maliit. May iba't ibang klase rin ng kutsilyo at mga granada. Napangangatuloy si Leo. I request this from Kuya. Kung saan kami titira ganito ang kwarto ko. Ito ang toys ko, Leo. Kaya kung magluloko ka, ipapapili kita kung anong toys ang gusto mong gagamitin ko sa'yo. Wika niya sa lalaki na pinagpawisan dahil siguro hindi makapaniwala sa dami ng baril na nasa harapan nito. Sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mo itong gawin, Leo. Isa iyon sa mga factors na makakaligtas sa mga anak natin. Wika niya rito. Sige, para sa mga anak natin gagawin ko ito. Wika naman ito. Tinulungan niya magbihis at mag-ayos si Leo para sa misyong pupuntahan nito. Mga bata, aalis na muna ako ha. Bibili ako ng mga sangkap ng puto at kutsinta sa palengke. Bantayan ninyong mabuti ang kapatid ninyo. Babalik ako. Wika ni Laila kina Luna at Lino. Habang nagbibihis siya, sinuklay niya ang mahaba niyang buhok. Naglagay rin siya ng lipstick at pulbo. Isarado ninyo mabuti ang pintuan ha. Kung may taong hindi ninyo kilala, huwag niyong pagbubuksan. Nagtataka siya noong isang araw ay may nakita siyang itim na sasakyan na nakamanman sa tapat ng kubo nila. Hindi rin naman siya sigurado kung masamang tao ang mga iyon. Pero kinakabahan siya dahil matagal na tumambay ang itim na sasakyan sa may kalsada. Opo, Nay. Anong oras po kayo uuwi? Tanong naman ni Luna sa kanya. Pakagabihin ako, aniya rito. Ang totoo lang ay may kikitain siyang isang lalaki. Type siya nito at sinabi nitong magbabayad raw ito ng 5,000 piso. Basta't maikama lamang siya nito. Biglang tumiling ang tainga niya, kaya naman para sa 5,000 piso ay gagawin niya. Ang hirap kaya maglako sa ilalim na mainit na araw, hindi ba? Sa ganitong paraan, isang bukaka lang ay may instant na ang tumataginting na 5,000 piso na kaagad sa kanya. Akala niya lang pala ay nagbago na siya. Pero pagdating talaga sa pera ay nilalason ang utak niya. Muli niyang tiningnan ang 3 anak na naglalaro sa sahig. Pagbalik ko mga anak, may laruan kayo at bibili ako ng maraming pagkain. Wika niya sa mga ito. Narinig niya ang mga yehin ng 2 bata at nagsisipagpalakpakan pa ang mga ito. Nataranta na lamang siyang umuwi pagkatapos maghintay ng 2 hanggang 3 oras sa lalaking kadil niya. Nalipasan na rin siya ng gutom. Nagkakakulanin na rin ang magkabilang hita niya. Napakatindi ng kanyang inis sa lalaking scammer na iyon. Kwarta na naging bato pa. Ang dami na sana niyang plano sa 5,000 premyo niya. Pero drawing lang pala ang kinahinatnan nito. Maglalakad na lamang siya papunta sa sakayan ng tricycle. Bumili na rin siya ng sangka para sa meriendang lulutuin niya sa palengke. Bumili na rin lamang siya ng 4 na pandesal para sa mga anak niya. Bibili sana siya ng mga laruan. Minsan lang naman siya magbitaw ng pangako sa mga anak. Hindi pa talaga niya maisa sa katuparan man lang. Natigilan siya na mapadaan siya sa isang simbahan. Nang lumingon siya sa loob nito ay parang kumurot sa kanyang dibdib. Ilang taon na nga ba siyang hindi nagsisimba? Kahit na demonyita siya, ay naniniwala pa rin naman siya sa Diyos. At ngayon ay tila agad siya nagsisi. Pumasok siya sa simbahan. Parang may anghel na sumapi sa isipan niya. Dahil agad siyang lumuhod at naiiyak habang unang beses na kinakausap ang Diyos sa kanyang isipan. Humihingi na rin siya ng swerte sa Diyos na sana ay gawin itong magaan ang buhay niya kahit na papaano. Bumaba siya sa tricycle pagkatapos bayaran ang pamasahe niya. Agad-agad siya naglakad patungo sa kanilang kubo dahil nasa kalsada pa lamang siya. Ay dinig na niya ang iyak ng bunso niyang anak. Marahil ay iniwan na naman ito ng mga anak niyang sina Luna at Lino. Lumabas na naman ang mga ito at naglaro. Malilintikan talaga ang 2 sa kanya mamaya. Tama nga talaga siya dahil mag-isa lamang ang bunsong anak niya sa duyan at iyak ito ng iyak. Nahulog ang tinimplang gatas ni Lino nang isubo niya ang feeding bottle sa bibig ng anak
ay agad naman itong natahimik. Pinagpawisan talaga ang anak niya. Ilang oras na ba itong umiiyak? Saglit siya naghanap ng walis tingting sa labas. Hahanapin niya ang dalawang bata. Siguradong makakatikim ang mga ito ng palos sa kanya dahil hindi pagsunod nito sa kanya. Sinabi nga na niyang huwag na huwag iiwan ito, pero sinuway pa rin siya ng dalawa. Luna, Lino, pambihira kayo. Iniwan ninyo si Roland. Sigaw niya sa labas ngunit hindi pa rin niya nakikita ang mga anino ng dalawa. Malilintikan talaga ang dalawang batang ito sa kanya. Sigurado ay nasa isa sa mga kapitbahay ang mga iyon at nawili sa TV. Pumasok na lamang muli siya sa bahay at nagpalit ng pambahay na suot. Mamaya na lamang siya ulit pagtuunan ng pansin ang mga bata. Ngunit 6:00 na ay hindi pa rin bumabalik ang mga ito. Nang dumating si Patrick galing sa sakahan nito, ay hinanap nito ang mga bata sa kapitbahay, ngunit wala naman ang dalawa. Saka siya nilukuban ng kaba at takot nang maalala ang itim na sasakyan na nakatambay sa tapat ng bahay nila noong isang araw. Naiyak siya sa takot at kaba para sa dalawa niyang anak. Baka naman kinuha na ng dalawa ang mga sindikatong nagbebenta ng kidney ng mga bata. Ang mga anak niya, mahal na mahal niya ang mga anak niya, kahit na pinapalo niya palagi ang mga ito. Patrick, anong gagawin natin? Naiiyak niyang sambit sa kinakasama niya. Magbihis ka na ulit. Hihingi tayo ng tulong sa kapitan. Wika naman ito. Tila nabuhayan naman siya kaagad ng loob. Pero sa tuwing naiisip na maaring napahamak na ang mga anak, ay nanginginig siya sa takot at kaba. Dati palagi niya minumura ang mga anak niya, na malas ang mga ito sa buhay niya. Pero ngayon ay tila sinampal siya ng katotohanang kailangan niya ang mga bata dahil mahal na mahal niya ang kanyang mga anak. Tumawag naman ng pulis ang kapitan at pinangako ng mga ito na tutulungan sila sa paghahanap sa kanyang mga anak. Iba rin talaga ang mga pulis sa lugar nila. Kapag wala kang pera at pangalan sa komunidad, ay swerte mo na lamang kung bibigyan kang pansin. Sa mga katulad nilang dukha ay ang salitang pangako lamang ang kayang bitawan ng mga ito kahit na walang aksyon. Umiyak siya na makarating muli sa kanilang bahay. Ni hindi pa siya nakapaghapunan. Gutom na siya sa oras na iyon ngunit tila ba ayaw kumain ang katawan niya. Pilit siyang pinapakain ni Patrick ngunit ayaw niya. Gusto niyang lumabas at hanapin ang mga anak. Kumain na ba ang mga ito? O baka naman umiiyak ngayon ang dalawa sa gutom? Mga anak, bumalik kayo kay nanay. Pangako hindi ko na kayo sasaktan. Aalagaan ko na kayo. Magbabago na ako mga anak. Hindi na ulit ako gagawa ng masama. Diyos ko, okay na sa akin ang walang pera. Ibalik mo lang ang mga anak ko. Sila ang tunay na kayamanan. Patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng kasalanan ko. Alam kong napakasama ko at napaka-ambisyosa kong tao. Naiiyak niyang sambit sa loob ng kanyang kwarto, sa harap ng kanilang maliit na altar na may isang maliit na imahe ng Diyos. Hindi siya nakatulog kagabi dahil sa pag-iisip sa mga anak niya. Batid niyang may kumuha talaga sa dalawang bata. Hindi aalisin na Luna at Lino, lalo na't kabilin-bilin na niyang ilak ang pintuan. Masunurin ang mga anak niya. Hinding-hindi siya susuwayin ng mga ito. Dahil nga takot na takot ang dalawa sa galit niya. Bukas na bukas rin ay siya mismo ang maghahanap sa mga anak. Bahala na muna ang pagbebenta niya. Hahanapin na muna niya ang mga anak niya. Kung bibigyan siya ng pangalawang pagkakataon ng Diyos na mahawakan at mayakap muli ang dalawa niyang anak, ay wala siyang ibang ipapakita sa mga ito kundi kabutihan at tanging pagmamahal lamang ng isang ina. Pangako niya iyon sa kanyang sarili at sa Diyos. Layla, matulog ka na. Malay mo bukas may balita na sa mga bata. Matulog ka na, baka magkasakit ka pa. Nag-aalalang wika ni Patrick. Ngunit kahit na anong pikit niya ay hindi talaga siya makaramdam ng kaunting antok lamang. Isabel, it's done. Wika ni Leo sa kanya nang tumawag ito sa cellphone. Nakuha na nito ang dalawang batang gagamitin niya. Anak sa anak. Tingnan lang niya kung hindi ka agad papayag si Don Luis. Nang ibinaba niya ang sipi niya ay tumawag si Sarah sa kanya. Sinabi nitong kasama nito si Ian ngayon. Isabel, nakita na namin ang hideout nila. Positive, nandito ang kambal. Makinig ka, ipapadala ko na muna sa iyo ang location ha. Wika nito sa kanya. Nakita ko si Hope. Dagdag pa nito. Nang buksan niya ang kanyang email ay nakita niya ang hideout na sinasabi ni Sarah.
Nasa abandonadong building ang mga ito sa liblib na lugar. Maghanda na kayo. Mamayang gabi papasok na tayo. Magkita na lamang tayo. Wika naman ni Sarah sa kanya. I try to override their security cameras. You know Hope, siya ang expert sa mga ganito. Wika naman ito. Tama naman. Si Hope naman talaga ang pinaka-elite sa kanila pagdating sa hacking. Ito at si Sarah talaga. Pero mas bihasa naman si Hope. Leo, delocate them. Kumanda ka na, pati ang mga bata. Ihanda mo na rin. Sambit niya nang tumawag ulit siya kay Leo. Nang lumabas siya sa bahay ay naabutan niya si Cathy sa labas. Kakaparada pa lamang nito ng Ducati. Lumapit ito sa kanya pero tumutok siya ng baril dito. Huy, ako to. Pambihira ka naman oh. Wika naman ito sa kanya. Naninigurado lamang naman siya. Bumalik ako. I'm sure you need me. Lalong-lalo na ang mga pamangkin ko. Huwag na mo nang sasabihin sa mga matatanda. Dagdag pa nito ang tinutukoy ay sina Papa El at ang Mami Anita. Baka kung ano na naman ang mangyari sa mga ito. Lalo na kay Papa El na may sakit sa puso. Sasabihin na lamang muna niya sa mga kuya niya na mag-isip na muna ng dahilan kung sakaling bumalik ang mga ito sa mansyon. Pagsapit ng takdang oras ay bumiyahe na sila ni Leo papunta sa lugar na sinasabi ni Sarah. Dala ni Leo ang kotse kung saan naroon ang dalawang bata. Sila namang mga babae sakay ng Ducati nila. Si Ian naman ay nakakotse rin. Pero hindi sila nito sasabayan. Huli itong papasok. Nakapiring sina Luna at Lino. Umiiyak ang dalawang bata ngunit kailangan nilang gawin iyon. Kahit na anong paliwanag nila sa mga ito, ay hindi naman mauunawaan ng dalawang bata ang tunay nilang hangarin. Kaya minabuti na rin nilang lagyan ng tape ang mga bibig ng mga ito. Wala silang ibang choice. Sina Luna at Lino ang tanging alas nila. Napantapat niya kina Daniel at Dexter. Bago sila naglakad, ay ibinaba na nila ang suot na itim na bonnet. Good luck, Leo. Don't worry. I'll be at your back. I know this is your first time. Stay alive. Wika niya sa asawa. Nagyakapan na muna silang dalawa bago sila umalis. Papadilim na kung saan sila naglalakad sa mataas na talahiban sila dumaan. Dinig nila ang hikbi ng dalawang bata na halatang takot na takot ang dalawa. Pero hindi pa sila nangangalahati sa pupuntahan, ay bigla na lamang silang pinaligiran ng mga tauhan ni Don Luis. Tumutok ng baril ang magkabilang kampo ngunit dahil mas marami ang mga ito ay kinailangan nilang sumurrender. Hindi talaga ako nagkamali na dito kayo dadaan. Think you're the wisest. Well, pareho lahat ng iniisip natin. Hope, may dalawang bata kaming kasama. Please, tell your men to stand down. Sigaw niya kay Hope. Of course, we need you alive, Isabel. Huwag ka mag-alala. Hindi pa kayo mamamatay rito. Nakangising sambit ni Hope sa kanya. Hope, ano bang problema mo? Why did you betray us? Alam mo bang nagtiwala kami sa'yo? We are best friend. Pero ikaw pa ang naglagay sa amin sa panganib. After all fights and missions na pinagdaanan natin, sa ganitong paraan mo lang kami lolokohin? Anong klase kang kaibigan, Hope? Inis na bulyaw ni Cathy kay Hope. They could really fight back, pero maraming kalaban. Ang ilan ay nasa likuran na nila ngayon at nakatutok na ang baril sa kanilang mga ulo. If they will fight back, may mga buhay rin ang magiging bayad sa panig nila. Ang mga tauhan ni Cathy ay naghihintay lamang ng signal mula sa kanila. But did they expect that they will be cornered at the enemies? Dapa! Sigaw niya na makitang isa-isang natumba ang mga kalalakihan na humuli sa kanila. At nagkaroon din sila ng pagkakataon na agawin ang mga armas ng mga taong nasa likuran nila at binaril ang mga ito. Hinanap niya si Hope mula sa nakatumbang tauhan ni Don Luis. Ngunit nakatakas ito. Who's the sniper? Tanong niya. Sorry, nakalimutan kong sabihin. Nandito na pala sina Tiger at Caitlin. They are covering us. Nakangiting wika naman ni Cathy sa kanila. Of course, hindi talaga pwedeng umatake sila without the sniper na nakamatiyag sa kanila. Let's split us, guys. Sabi naman ni Cathy at sinunod naman nila ang utos nito. Wait, papasok ako sa hideout. Leo, stay with Cathy and Sarah. Dadalhin ko ang dalawang ito.
Ako ang haharap sa matandang yon. Aniya sa mga ito. Gagamitin niya ang mga batang ito. Mabigat man sa loob niya pero yun ang tanging paraan para makuha niya ang mga anak niya mula kay Don Luis. Isabel, sasama ako. Ani ni Leo sa kanya. Mas delikado, Leo. Hayaan mo na ako na lang. Aniya sa asawa. Isabel, are you sure about this? Wika naman ni Sarah. Nandyan kayo. Nagtitiwala ako sa inyo. I know you always be at my back. Wika niya sa mga kaibigan. Nakita niya ang seryosong ekspresyon ng mga ito. Alam niyang siya ang kailangan na matanda, kaya siya ang magbabargain rito. She gets at her necklace before going to the road towards the abandoned building. Naglakad siya habang ang isang kamay ay may baril na nakatutok sa ulo ng isa sa mga kambal na panay ang iyak dahil sa takot. Papasukin ang babae. Utos ng Don sa mga tauhan nito. Lumabas ang mga tauhan ng Don na nakatutok rin naman ang baril sa kanya. Siyempre natatakot rin siya. Kahit na isa siyang assassin. She's alone this time. Pero tiwala siya sa mga kasama niyang assassin. They have training like this and it's been this kind of situation before. Kaya may mga strategy sila pagdating sa ganitong eksena. Pero hindi niya pa rin masasabi kung ano ang dala sa gabing ito. It's so nice to see you again, Mrs. Del Carmen. Akala mo patay na ako, no? Maladimonyong tumawa naman si Don Luis sa kanya nang magkaharap sila sa loob ng building. Hindi ako nagpunta rito para makipagtsikahan sa'yo, Don Luis. Wala akong pakialam kung buhay ka pa. Wala namang pagbabago ang sama mo pa rin. Nalagay ka rin sa bingit ng kamatayan. Hindi ka pa rin nagtino. Ugaling hayop ka pa rin. Ay hindi nga pala. Mas masahol ka pa sa hayop. Mabait pa nga ang mga hayop kaysa sa'yo. Demonyo ka nga pala. Aniya sa Don habang papalapit ito sa kanya. Suminyas ito sa mga tauhan na ibaba na ang mga baril ng mga ito. Sumunod naman ang mga bata ng Don. I have what you need, Isabel. Sambit nito sa kanya na inulit ang maladimonyong pagtawa nito. And I also have what you need, Don Luis. Ibigay mo sa akin ang mga anak ko. Nasaan sila? Tanong niya sa matanda. Nakita niyang umiba ang ekspresyon ng mukha nang marinig ang sinabi niya. Tiningnan nito ang mga bata at hinawakan ang mukha ng mga ito. Walang hiya ang Layla na yan. Isusunod ko ang babaeng yon. Mabuti naman at ikaw na ang gumawa ng paraan para makuha ang mga anak ko. Pagkatapos kitang patayin, aalis kami ng mga anak ko patungo sa ibang bansa. Kaya pakawalan mo sila, Isabel. Sigaw nito sa kanya. Ngunit mas idiniin niya ang pagtutok ng baril sa likod ng dalawang bata. Hindi ako nagbibiro, Don Luis. Kaya kong burahin ang mga anak mo sa mundong ito. Nasaan ang mga anak ko? Ilabas mo sila. Malakas na sigaw niya rito. Easy. Hope. Nasaan na ang mga susi? Lumingon ito at lumapit si Hope kay Don Luis at inabot rito ang susi. Hope, hindi siya ang daddy mo. Nililang ka lang niya. Sigaw niya kay Hope ngunit wala itong reaksyon. Nakita niyang kumunot saglit ang noo nito pagkatapos ay bumalik na ang pagiging cold na mukha ng babae. Hope, salubungin mo pa ang ibang mga bisita natin. Sambit nito kay Hope. Kaagad naman itong kumilos at suminyas na halos kalahati ng mga tauhan na nasa loob ng abandonadong building. Hope, huwag ka makinig sa kanya. Hindi kami kaaway. Kami ang kakampi mo, Hope. Iligtas mo ang kambal. Hope, mga inaanak mo sina Daniel at Dexter. Nasaan na sila, Hope? Sigaw niya rito. Tumigil naman sa paglalakad si Hope at lumingon sa kanya. Ngunit bigla rin itong nagpatuloy sa paglalakad. Palabas ng abandonadong building na iyon. Anong ginawa mo sa kanya, Don Luis? Bakit naging ganoon si Hope? Tanong niya rito. Well, naalala mo noong pumunta siya sa lamay ko kuno. Nagkabarilan sila ng mga tauhan ko. Tinamaan siya sa ulo. Mabait naman ako, Isabel. Pinagamot ko siya sa pinakamagaling kong mga tauhan na doktor at surgeon. Pero may nakakabit na tube sa ulo niya. Mga alaalang ako ang ama niya at kayo ay mga kalaban. Magpasalamat pa nga kayo sa akin dahil binuhay ko pa siya. Para traidorin kayo. Sambit nito sabay halakhak na malakas. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. So she likes a robot now. Kaya iba ay ikinikilos ni Hope.
She is programmed to hurt them. Walang hiya ka talaga dun, Luis. So she is like a machine to you. A walking computer doing all your dirty works. Pero alam mo ba ang mga computer ay nahahack rin ng mga pinakamagaling na hackers? Mariing sigaw naman niya rito. Enough of this nonsense talk. Ibigay mo na sa akin ang mga anak ko. Wika nito sa kanya. Sa gilid ng mga mata niya ay makikita niya ang pag-iling ng mga bata. Gago ka ba? Ang mga anak ko ang nasaan na? Sigaw naman niya. Itinas nito ang isang bungkos at ipinakita sa kanya ang nagkungkumpulang mga susi. Heto Isabel, kunin mo ito. Pumasok ka sa pinakadulong kwarto sa kanang pasilyo. Nandoon ang mga anak mo. Seryosong tanong nito sa kanya. Sinalo niya ang mga susing itinapon sa hangin nandun. Hinila niya ang mga bata patungo sa kanang pasilyo hanggang sa makita na niya ang pintong sinasabi ng matanda. Nang mahanap niya ang susi ay nabuksan na niya ang pintuan. Pero bigla niya nabitawan sina Luna at Lino nang nagkabarila na. Malapit na silang tamaan ng bala. Ang huli niya nakita ay umiyak ang dalawang bata habang nakadapa. Samantalang siya nakapasok na sa loob ng kwarto at inilak niya ang pintuan. Hindi niya alintana kung sino ang nakikipagbarilan sa labas. Siguro ang mga kaibigan niyang nakapasok na sa loob ng building or ang mga tauhan ni Kathy na pinasunod niya kanina. Napamura siya nang hindi niya makita ang mga anak sa loob. Dexter, Daniel, mga anak nasaan kayo? Tawag niya habang unti-unting tumutulo ang kanyang mga luha. Wala siyang naririnig na boses. Not even a sign kundi ang ingay na pumutukan sa labas. Tiningnan niya ang hawak niya mga susi. There's something wrong. Napakaraming susing ibinigay ng demonyong Luis na iyon. Napansin niya ang malaking bintana sa kanan. Mabilis ang tumakbo patungo doon. Hindi niya inaasa na nakita niya sa baba. May malaking water tank at sa loob ng water tank ay nakaupo ang kambal habang nakakandado ang mga paa ng mga ito. Hindi makasigaw. Nakatape ang bibig ng mga anak habang nakatingala sa kanya. Ang ekspresyon ng dalawa ay tila humihingi ng tulong sa kanya. Natataranta siya. Halos lumipad siya habang bumababa sa emergency stair nang gusali patungo sa baba. Ang nakakakaba ay unti-unting umaapaw ang tubig at ilang minuto na lamang ay malulunod na ang mga anak niya. Kailangan niyang sumisid pababa to unlock the padlock. Huminga siya ng malalim bago siya lumangoy sa higanting water tank na iyon. Isa-isa niyang hinanap ang mga nakakonektang mga kadena sa paa ng kambal. Isang ungol na bulalas ng dalawa nang mabilis na umapaw ang tubig na ngayon ay nasa kalahati na ng katawan ng mga anak niya. Saglit niyang inihaw ng kanyang ulo upang makahinga ng saglit. Isa na lang, isang padlock na lang at makakalaya na ang mga anak niya. Hinawakan niya ang huling kadena at sinundan kung saan ito patungo. Nasa ilalim pa ito ng tubig sa loob ng isang hawla na gawa sa metal. Kailangan niyang buksan ang hawlang iyon upang makapasok siya at ma-unlock ang padlock sa loob. Unti-unti nang nauubos ang hangin niya, pero nagpapakatatag siya dahil iniisip niya ang mga anak niya. Sa wakas ay nabuksan na niya ang hawla. Pero nang hawakan na niya ang padlock sa loob upang i-unlock iyon, ay saka pa nawala ang susi sa kanya. Habang nawawala na siya ng pag-asa, ay saka may nag-abot sa kanya ng susi. Hinila siya nito palabas ng hawla at ito naman ang pumasok sa loob. Iniwan niya si Leo at lumangoy siya pataas. Kapos na rin ang kanyang hininga sa sandaling iyon. Nang puntahan niya ang mga anak ay hanggang lieg na ang tubig. Tinanggal niya ang tape sa bibig ng mga ito. Niyakap niya ang mga anak. Napapansing wala ng sagabal sa mga paa ng mga ito. Umakyat ang mga bata sa di-metal na hagdan hanggang sa makarating na sila sa itaas. You're alright now, Mommy and Daddy. It's here for you mga anak. Tahan na, it's okay. Ang tapang ninyo mga anak. Ang tapang-tapang ninyo. Wika niya sa mga ito. Hindi nagtagal ay umahon na rin si Leo mula sa ilalim ng tubig sa loob ng water tank. Nagyakapan silang apat. Leo, please secure the kids. Ilayo mo sila rito please. When you get home, iuwi mo muna sila sa Manila. One more thing Leo. Huwag kang bumalik rito. Kaya na namin to. Tandaan mo Leo. Huwag kang bumalik dito, okay?
aniya rito. Niyakap naman siya ni Leo na mahigpit. Isabel, paano ka? Masyadong delikado. Nag-aalalang wika nito. Sanay na ako, Leo. Sanay na kami. Huwag kang mag-alala. May tatapusin pa ako. Hindi ako titigil hanggat nandyan pa si Don Luis. Sige na, Leo. Isipin mo ang mga bata. Dapat silang ilayo muna rito. Utos naman niya rito. Isabel, please be careful. I don't know what to do without you. Mahal na mahal kita, Isabel. Wika naman ito sa kanya. Mahal rin kita, Leo. Kayo na mga anak ko. Kayo ang buhay ko. Gagawin ko to para sa pamilya natin. Hindi matatahimik ang buhay natin kung buhay pa yan si Don Luis. Wika naman niya rito. Go now, Leo. Dalhin mo ang mga bata. Mami, tara na po. Naiiyak na sambit ang mga anak niya. Mga anak, be brave, okay? Mami needs to stay. Susunod ako, promise. Aniya sa mga ito. Mami, promise. Maghihintay kami. Sambit naman ni Daniel sa kanya. Muli niyang hinalikan ang mga anak niya. Leo, take care of them. Huling sambit niya bago siya umakyat muli sa itaas. Nang makaakyat ay tanaw pa niya ang papalayo niya mahal sa buhay. Nakahinga siya na maluwag. Ito ang panalangin niya, ang kaligtasan ng mga anak at ang asawa niya.